Isa pong magandang umaga, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudator Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at Ave Maria, pagbati sa mahal na Inang Maria. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows Parish, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa Pilipinas at Macau. At ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, dito po natin ginagawa ang atin pong pamamanata at palagi ang nobena sa Mater Dolorosa de la Pieta. Ang tawag po natin dyan ay Martes Dolores. Pagpaparangal sa mahal na ina sa kanyang ika-6 na hapis na kung saan matapos ang sakripisyo ng Kalbaryo ay kanya pong tinanggap, niyakap, kinalong ang katawan ni Kristong inialay sa krus. Kumusta po kayo? Naku, Biyernes na naman, ano? At tayo po siyempre ay looking forward sa isang refreshing at tahimik at relaxing na weekend, ano? And of course, ngayon po ay August 19, Biyernes. Alam ko, kapistahan po ngayon ng Santo Sepulcro ng Paco sa San Fernando de Dilao Parish. Kaya binabati natin ang Monsignor Rolly de la Cruz at ang kanyang mga kasamahan sa parokya ng San Fernando de Dilao sa Paco. O good morning kay Lali de Leon at ang kanyang buong pamilya. And God bless you, no? At ngayon pong August 19, binabati po natin siyempre ang mga nagdiriwang ng birthdays, nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo. Una na po riyan, karangalang kumbatiin ang dati kong religion teacher, no? Si Mr. Faustino Tino Diaz. Yan, diyan mismo yan sa Paco nakatira, no? Mabuhay po kayo, sir, no? At gayon din po, mula naman sa ibang community, si Mercy Young at sa God Loves, pagbati kay Randy Ortiz. Ayan, birthday pala ngayon ng designer na si Randy Ortiz. At syempre po, ngayon ay muli tayong magninilay at mag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagbasa sa mga misa sa araw na ito ay manggagaling po sa leksyonaryo ng Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Matthew chapter 22, verse 34 hanggang verse 40. Ang kwento pong ito ay tungkol sa paglapit sa Panginoon ng mga experts of the law, yung tinatawag po ng mga skriba, mga teachers of the law, no? Scribes. And ang tanong po nila ay, Guro, sabi nila kay Jesus, alin ang pinakadakila sa mga batas? Alam niyo po, sa panahon ng Panginoon ay mula do sa tinatawag natin na covenant law na matatagpuan sa aklat ng Exodus sa Lumang Tipan, ito ay dumami na.
Oo, nagkaroon na ng mga modifications, amplifications, ang batas, so much so na meron po silang total 613 commandments. 248 po dito ay mga dapat mong gawin, 365 ay mga bagay na ipinagbabawal sa isang debotong Hudyo. So, siyempre, napakahirap i-memorize, napakahirap pong sundan lahat yung 613 commandments na yan. Hindi pa po, Kuya Dong, Lara, no? Kung meron kang 613 commandments, paano mo yan susundan lahat? Kaya, ang ginawa po ng mga experts, yung mga scriba, kanila pong dinivide, at itong mga commandments na ito, heavy yan, heavy. Itong mga commandments na ito, moderate, hindi masyadong mabigat, okay lang, average. Itong mga commandment na ito ay light, magaan. Oh. Pero, alam nyo, sa katunayan, kahit inayos nila ng ganon, sabi nga po ng Apostol Santiago, James, chapter 2, verse 10, sabi niya, whoever shall keep the whole law, but break one point of the law. Whoever keeps the whole law, but breaks one point of the law, is guilty of all. Ay, wala din. Di ba? Wala din. Kaya nga po, yun ang tanong nila. Sabi nila, teacher, kung talagang magaling ka, Panginoon, alin ba dito ang pinakadakila? Ngayon, ang approach po ni Jesus sa kanyang katugunan sa tanong ng mga skriba ay kanya pong hindi po dinistinguish. Distinguo, sabi nga ng mga lawyer. Hindi niya po dinistinguish kung hindi inintegrate ng Panginoon ang lahat. Palagay ko yun ang dapat no? Sa buhay po natin, simplify, integrate. Yun ang mahalaga, no? So, anong ginawa ng Panginoon? Well, unang-una, every day, morning at gabi, ang mga debotong Hudyo, nire-recite nila yung tinatawag na Shema, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Shema, ibig sabihin ay listen. No? Ito yung parang I believe nila. No? I believe in God. Ganon. So, ganon din, itong mga Hudyo, every morning at every evening, bago sila matulog, nire-recite nila, ito ang greatest commandment. To love God, to serve God, to obey God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your possessions. Yan. No? So, ang punto ng Panginoon, greatest commandment, sundin mo yung dinadasal mo. Kung ano yung dasal mo, dapat yun ang buhay mo. Dasal ka ng dasal, di iba naman ang isinasa buhay mo. Hindi. Kung ano yung bukang bibig mo sa dasal, dasalin mo, isabuhay mo. Yun ang basihan ng Great Commandment. At isunod mo dyan, idikit mo dyan, sabi ng Panginoon, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Leviticus chapter 19, verse 18. Dapat yan ay magka-level yan, sapagkat ang Diyos at ang kapwa ay parehong mahalaga. Ang kapwa ay ginawa na kalarawan ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin, I love God with all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my possessions. Pero iba yung neighbor. Hindi. Kasi,
every neighbor, every human being is made in the image of God. Sa kanyang sagot, therefore, ay ibinabahagi ng Panginoon ng isang napakalalim na katotohanan, no? Na kung ikaw ay taong tunay na mapagmahal, hindi ka lang mapagmahal sa Diyos, mapagmahal ka sa lahat at wala kang gustong saktan. Ayan. Kahit na yung mga pinakamaliit na nilikha ng Diyos, wala kang gustong saktan. Pero ang katotohanan naman din nito, itong mga Pariseo at mga Skriba na lumapit sa Panginoon upang magtanong, balak nilang saktan ang Panginoon. Kaya nagpaparinig ang Panginoon, greatest commandment kanyo. Ito. Paringgang ko kayo, pagmamahal. Reggie Reyes, kumusta ka? Good morning po. At sa lahat po ng nakikinig mula sa opisina po ng Arkham Roman Catholic Archbishop of Manila. Okay, so indeed sa ating buhay, ang mahalaga mga kapatid ay kung ano yung dasal mo, yun ang buhay mo. Kung ano ang paniwala mo, buuin mo yan. Tita Selly sa bala ng St. Peter's, kumusta ka? Good morning. And yan po ang maging batayan ng lahat ng ating mga gawain. Okay, so sana po nakapagbigay tayo ng inspiration, Sister Joy Rojas Lara, na sa umagang ito, kung kayo po ay nasa YouTube, paki-strike po ninyo itong subscription button natin upang araw-araw matanggap niyo po ang updates, no? And pagkatanggap ng updates, tayo po'y mag-evangelize, no? Every morning, good news of the Lord, no? Ipakilala po natin, i-post, repost, i-share po natin sa atin pong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng ating mga communities, sa timeline po ng ating mga kaibigan at pamilya, ang atin pong pagninilay sa umagang ito, no? Pakilala po natin ang atin pong mga evangelization networks sa YouTube, Domi Guzman, sa Facebook at Viber. Ang ating pong community page ay Pagkagising sa Umaga. At good morning kay Rocco. Ayan, ang ating pong kaibigan sa Makabebe na magaling umukit ng mga religious items sa kahoy, no? Dalamhati kami sa pagpanaw ng iyong relative, Rocco. Anyway, ngayon naman po, tayo ay dadako sa atin pong mga pananalangin at pagbati, no? And sa araw pong ito, binabati po natin ang isa na namang grupo ng atin pong mga online parishioners tuwing umaga, no? Binabati po natin sa araw na ito ang mga members po ng Buklod Healing Community. Ang kanila pong community center ay dyan po sa Balete Drive Extension sa Quezon City. Balete Drive Extension. Pagbati kay George at Noemi Villaruz. Bukas yata ang birthday celebration ni George sa community, no? Pagbati rin kay Tita Lulu Recto, kay Irma at Delio San Miguel ng Kusina ni Kambal. Yan po ay isang catering service ni Irma at Delio San Miguel. Leslie Masigan, ang kanyang anak na si Sammy at si Miguel at si Jake at syempre ang kanyang mami. Pagbati rin po kay Rolly at Rosalu Lamson
Matagal ko nang hindi nakita itong dalawang ito. At si Mayor Egay San Luis dyan sa Santa Cruz, Laguna. Kasama siyempre si Doris at si Kleng Kleng. Ayan. Pagbati kay Ann Tomas and family, Zenny Balagat, at kay Butch at Julie Go. Ayan. Binabati rin natin siyempre si Attorney Rafi at Pearl Rodriguez ng Girasol, Tagaytay. Kasama po ang kanilang buong pamilya. And binabati na rin po natin ang iba pa na mga members ng Buklod ng Pag-ibig Healing Community sa chapter natin dyan sa New Jersey sa Amerika. Ayan, kailan tayo kaya makadalaw uli sa parting yan ng Amerika. So, anyway, bago po tayo mag-prayers, again, paanyaya do sa mga gustong makarating sa Holy Land ng Israel. Tung November 1 to 14, meron po tayong pilgrimage, Holy Land Beyond the Basics. No? Paki-contact lang po sa Facebook, ang Journeys of Faith Pilgrimages and Tours. Paki-message po ninyo si Miss Arlina Onglao. At doon naman po sa inyo ng mga pinagpala sa mga araw na ito. Kumakatok po kami sa inyo na sana po ay tulungan nyo ang aming pong parokya na matapos po natin at mabuksan ang renovation para po sa pista ng September 15. Ang nobena po ay September 6 hanggang September 14. Baka naman po pwede po kayong maging donor, maging sponsor at benefactor din sa atin pong mga nobena mass. Makipag-ugnayan po sa opisina ng parokya. Our Lady of Sorrows, isa pong salita, walang patlang, walang space, Our Lady of Sorrows, .parish. Tayo po ngayon ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Father of Jesus and Father of mercies, in the sweet and mighty name of Jesus, the King of mercy, and through the powerful intercession of the Immaculate and the Sorrowful Heart of Mary, Mother of Mercy, with the prayers of Saint Therese of Lisieux, our spiritual sister, in the merciful love of God, we pray, O Father, pour out unto us your merciful love rejected by others who cannot accept your will. And today, with your merciful love in us, let us console you, praise you, worship you, glorify you, even in our littleness and in our darkness today. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Joseph, protect the Church, the Pope, protect our homes, our families, and our loved ones. Protect Saint Joseph, our works, our ministries, our apostolates. And today we honor Saint Ezekiel Moreno of the Recoletos. Saint Ezekiel Moreno, patron of cancer patients. Pray for us. Okay, hallelujah. Isa na naman pong magandang umaga, no?
Have a great day. Sabi nga po ni Father Noel. Yan ang expression niya. Have a great day, no? Yung mga Guamanians yata, yan ang greeting nila. Hafaday, no? Hafaday, no? So, salamat kay Sister Lynn at Kuya Romy Reyes Lupak sa ating pong kape barako sa umagang ito. At pwede po kayong mag-order ng kanilang organic kape barako sa Facebook page po nila, Agartha Dragon Fruit Farm. Ayan. Yung pong dragon, hindi po yan yung sa inchik. Yan po ay dragon fruit. Okay. Pilipino, agbyag ka. Mabuhay ka, Katolikong Pinoy.